83 na ako, pero sabi niya, 15 taon na ayaw na gumanon. Ang pinakamalungkot sa buhay ko, sabi niya. Okay, ginawa ko, pumunta ako sa kwarto ko, pasok ako, kinuha ko yung karton. Yun yung generic ng Viagra, so parang silden na yun. Sabi ko, kung ito ng picture, tapos 50 milligrams, 40 minutes bago ka mag-aksyon, inumin mo, tableta. Pag nakita kitang bumalik dito sa farm ng Amite, ibig sabihin yung 15 taon na hindi na tumayo yan, tumatayo na, nakangiti ka na. Pero kaya di ba bumabalik yun? Alam ko, babalik yun, nakangiti ka. Yung mga tenga, hanggang dito. Muntik na naging presidente natin, at si Mario Villamor, ako, at si Nene Aroneta. Bawat isa sa amin nagka-sponsor ng dalawang kanyang makilalang magmamanok at mananabong sa Amerika para makita ng lahat ng international hanggang sa dumami ng dumami. Doon sila sa hotel ko tumitira. Noong Cocker of the Year, may asosasyon kami na Luzon Gamecock Breeders Association, National Cockers Association pala. Pinagdating niya ni Alameta, si Badiman, humingi siya ng tulong kay Ray Alexander. Nung dumating na si Badiman, may 5 pang labanan bago malaman kung sino yung Cocker of the Year. Lahat yung 5 labanan na yun, si Badiman ang nag-champion. Hindi ko na makamit. Pero doon siya sa hotel na nakatira, pagdating ng gabi, sinasama ako sa bahay. Inuman kami, kwentuhan, hanggang sa naging kaibigan ko. So siya ang nagturo. Yung sistema niya, 90% ng sistema niya, 85% ng sistema niya. Yun lang in-apply ko, yun lang ang nasa libro. So, pagdating ng alas 4:30, ang ginagawa namin, palakad muna na sa Rueda, ganun kaaga. Tapos yan, dinabangga, 1 palo awat. Ang distansya, dalawang na yan, mga 2 bloke, mga ganyan, 2 bloke kalahati. Ganyan, sabay bitaw, 1 palo awat, racket. Kasi para sa ganun, yung manok, pag alam niyang ganun ang distansya, hindi, huwag siya kaanga-anga, tatamaan siya. So nasasanay silang nagiging gano'n. Pag-awat, bitaw naman ng malayo. Parang na bitaw, malayo. 1 palo, awat din. Bakit? Para sa gano'n, pag linumang ng ganyan, ang focus ng manok, 100% nasa kalaban na at natututong umangat. So halos araw-araw namin ginagawa yun dahil 2 beses sa 1 linggo lang naman yung bitaw na hindi namin ginagawa yun. So 5 beses sa 1 linggo, araw-araw gano'n. So pag umang sa ganyan, binitaw ng, ayun na, focus ko siya 100%. So yun ang ginagawa namin. Pagkatapos noon, dadalhin na sa scratch box. Paligid ng Rueda, may scratch box kami. At kakaskas. Kita naman ang ine-insight. Minsan may nagtatanong sa akin sa Q&A kung ang pagkondisyon daw ng cock kumpara sa stag ay mas ma-heavy ang cock dahil mama na mas light sa stag. Sabi ko pareho lang ang sistema. Yun lang, ang basihan namin, hingal. Pag humingal, lipat na. Eh ang stags dahil bata-bata mas mabilis humingal. Pero hingal, yung hingal naman, yan ang resistensya. Kamukha ng mga basketball player, mga boksingero, si Manny Pacquiao. Ang programa niya kay Freddie Roach tapos na. Tinutuloy pa rin niya. Kaya ano naman ang nangyari? Nakamit niya 8 world titles, iba-ibang timbang. Number 1 na boksingero sa buong mundo. Walang nang interview siya.
Napakinggan ko rin sa TV. Walang birthday, walang Pasko, walang fiesta. Talagang trabaho. Yun ang success ni Manny Pacquiao. Meron pang isa, siklista naman sa Tour de France, Amerikano. Kalimutan ko yung first name, pero parang Armstrong yung last name niya. In-interview din yun. Ganon din. Walang Pasko, walang New Year, walang birthday. Trabaho talaga, ensayo talaga. Ang laking paligsahan niya ng mga nagbibisikleta. Tour de France. Sa France, ginagamit. Buong mundo. Lahat ng mga na pellet fortifier, 32% protein. 5 takal na conditioner grain na binabad. Kaya kung bakit nilagyan ng isang takal na pellet na 32% protein, kasi ang antas ng protina ng conditioner grain, 16% lang o 15%. Bumababa ang antas ng protina para tumaas ulit yung isang takal na fortifier. Tapos ng kamatis, hindi sariwa. Kasi yung sariwa, minsan pag bibili, sobrang hinog. Ginagamit namin dilata galing sa Italy. Capri or Molinera ang patak. Pare-parehong texture. Parang tulong yun sa panunaw. At mataas ang vitamin A ng kamatis para sa mata. Tapos 1/8 hard-boiled egg white sinachop or 1/16 sinachop nilalagay sa pagtaas ng pagkain. At beef oil pingot, pwedeng 2 daliri lang o 3 daliri. Araw-araw yung beef oil na yan hanggang araw ng laban. Pag sinerch nyo kung ano yung beef oil, it's a complete vitamins, minerals. Yan. And then isang kutsaritang yogurt. Para din, protein na rin yan, gatas kasi yan. Para din lumit. Ayan, nasa libro din yan. Kung gusto nyo kunan ng picture, pwede kayong lumapit kunan nyo. Ayun, papakainin na. Tapos niya na, yung bitaw namin, may whiteboard. Nilalagyan ko ng rating yung kilos ng bitaw. Kapag umaga namin binitaw, sa schedule niya umaga, susunod na bitaw niya sa hapon. Yung binitaw sa hapon, umaga naman susunod na bitaw. Lunes, Biyernes. Lalagyan ko, imamatch namin base sa timbang. Pinakamalapit na timbang, imamatch namin fight number 1, fight number 2, bawat whiteboard. Tapos, titimbangin nila, bibigay sa akin, susulat yung timbang, bibigay sa akin, lalagyan ko ng target weight. Ayan, sa kanan ko nilalagay yung target weight, sa kaliwa yung timbang niya. Yung target weight, dinadagdagan ko yung katawan ng kalkula ko, 50 gramo. Kasi yun ang ibababa, pag pinahinga na, 3 araw bago laban, hanggang araw ng laban, hanggang biyahe, yun ang allowance namin. So, tatagdagan ko. Kung bakit ako natutong mag-hipo, ang tawag sa akin noong araw, Mr. Hipo. Kasi nakikita ko sa yung mga Amerikano nga, nagtumira sa hotel ko, pagkagabi, magkagabi na, galing din sila kung saan sponsor sa kanila sa mga manok, dati nga na sa hotel. Sa gabi, i-imbitahin ko sa cocktail lounge sa baba. Doon kami iinuman, nagkwentuhan, tapos tanong sa kanila. Kaya naging kaibigan ko. Pag nakita ko yung manok nila nanalo, gusto ko, pupuntahan ko yung cockhouse. Pagdaan niya, hihipuin ko. Kaya natawag sa akin, Mr. Hipo. Gusto kong makuha ko ano yung hipo ng manok na yun, kung bakit gano'n ang kinilos. So yun ang ina-target ko. Kasi pag binyahe, magmula farm hanggang sa bungang, 15 gramo na ang binababa niyan. Pag pinahinga natin,
bumababa din ang timbang dahil medyo pabawas na, bawas din ng tubig. So yun na, tapos bibitaw namin yung kilos ng galaw niya, nilalagyan ko ng rating. Pinakamataas na rating, A+. Pero hindi madami nag-A+. Susunod niyan, ituldok sa labas. Ayun, maayos din yun. Pagkatapos niyan, loob, labas, at loob. Loob, wala yun. Madami siyang rating na loob lang tuldok, hindi namin nilalaban. Tinutulungan ako nila. Nagpa-practice din sila ng bitaw. Si Major, tinutulong sa paglalagay din ng rating. Abisado na rin nila base sa kilos. Si Luni naman sa hipo din, kukuha na rin niya. So yun ang sistema namin. Tapos niya pipili, pagka mga pang-5 bitaw na may rating o pang-6